This place is very close to the border between Malaysia and the Philippines. Because one problem is human trafficking. Pagdating doon, ang mangyayari, nabenta sila, gagawin na silang alipin, magtatrabaho ng walang sahod. So anong nangyari? Nakidnap po sila. Some part of neighboring between Panglima Sugalain lang yan. Naasus aku pasal ada kalah alam tabak gue na problema na ako. Pasal alungay na anak ko anak ni. Human trafficking, pumupunta dito, dumadaan lang sila dito sa Tawi-Tawi since ito ang malapit borders ng Malaysia. So dito sila dumadaan, pwede sila sumakay ng maliit na bangka na hindi mahalata ng authority. Kung may papasok man, mga bangka, tatanungin natin, hanapin natin yung mga document nila, yung mga papeles nila, kung mga ano na sila, kung saan sila nanggagaling, at saka kung ang document nila ay bago lang na-renew o wala pang nakakuha para makakuha sila. Magdasal po muna tayo na wala pong mangyayari sa atin na ligtas po tayo sa mga kapahamakan. Amen. Balik dokumen sir. Bitaon ta din sulat si bangka ko bakit tayo dito. So wala naman po tayong nakita na mga kainahinala na pumasok dito at palabas. Magpapatrol po kami ulit shoreline o sa buong karagatang palibot ng Bungaw Tawi-Tawi para po mapanatili natin yung seguridad o yung peace and order dito sa around ng Bungaw Tawi-Tawi. So anong pakay niyo pupunta ng Malaysia? Gusto namin pumunta sa Malaysia para magtrabaho. Madalas dito, yung mga hindi naman sinasabi kong lahat, no, may mga sindikato dito na kapag alam nilang hindi taga rito at dito dumaan, palabas, pag kayo ay na-intercept nila, silang nakakuha, hindi kami. Pwede kayong ibenta na nila. Pagdating po doon, pwede ma-injeksyonan sila ng pampatulog sa ayaw at gusto nila. Doon na kung ano yun sa kanila, gagawin sa kanila, magagawa na ng
ano doon sa kabila. Naambal na ako apin naman nito pasal iyan na katanaman ko pangusahaan ko malahat dito. Minsan di ako ni lahat Saba ataw ni Pilipin. Iya ruhal maksud ko. Amiha ako buhay ko, amiha ako takakan ko. Ubus papinda na ako papindaman nito pasal iyan na katanaman ko pangusahaan. Amisarwan niya sardi lahat ko. Iya paglahatan kuy ma itu pasal aku sama ru. Pagbati ko suboy, amala, puas mamala gum-gum na. Misa na gum-gum daw, so amala raho. Subay nakati sa man lahi ba ang gum-gum. Nabanghe bay ang inom, na yan ba ang usaha kaw. Ang kima, ang raing, ang lak, ang kuskus, ang rolen, ang sirap, bingkong, na ubos, nabanghe taa na pag lisag sang makaruahe at tulaw na amole na. Nambala ko makatugol mariyam tahi kalembo. Luwala niya pamuahan na lakas. Ninda na bangiya aniya raing alahi yan pareho pinana. Bangiya halaman niya tanda alahi. Nambal pareho pinana lumangi rahu. Aku pinaanin na ito misi ano ba ang hita ubos mbala niya pang school na pasalam sa pa school ko alaman niya mga gasto kuya sin alaman niya aluma pumatanda ang kuya. Kasi kaya sila bagay.
pite. Ati pa pite alum. Alum wal kinana. Ay bayu kuniya ya raparagan na koso goyak na nego tane na ni. Halo. Jangan palagi kau. Oh palagi ka. Na asusa pasal mang alungay na problema rin sa na asusa ako pasal ada kalahalam tabak ko na problema na pasal alungay na anak ko na Ang nakikita kasi sa mga tao pag military, always bakbakan. Always bakbakan. Yung inaasam ko talagang mangyari, lalo na sa conflicted areas. Bali, hindi man talaga natin kaagad-agad na makuha yung peace sa isang community or isang I know na meron talagang maging changes doon. Like sa ginagawa namin, okay? Si Ate Inday po ako. Pangalan ko po is Maria Leonor Blanco Irana. Asawa ko po ay si Eli Irana. Taga Aurora, Zamboanga del Sur po kami. Children! Okay. So, may flag raising tayo. Line na lang sila, ma'am. Atibas na sila dito. Yan. Hands forward. Say hands forward. Good. Okay. We sponsor the children from K1 to grade 3. The feeding program, your school supplies. Every 2 months, we have their check-up in which we will give them free medicine. Siguro, ang sakit talaga kasi nga ako nga na hindi ako mama, masasaktan ako pag makakita ako ng bata na nagpapakilimos. Basta ang iniisip ko lang talaga na I can help. Meron din ako na-experience when I was in Holo, Sulu. Nagbi-medical mission po kami doon sa isang island to where na doon ang kinikidnap ng mga Abu Sayyaf. Doon tinatago sa isang island ng Simisa Island, Holo, Sulu. Ang mga Badyaw din doon, sila ang very prone to recruit as Abu Sayyaf.
sila talaga. Kasi naitanong ko doon kung bakit ba talaga sila ganito. Alam mo anong sagot sa akin? Ma'am, they are lack of education. Wala talaga silang alam. Ang Abu Sayyaf lang ang bibigay sa ilan ng pera. The government will not give them. But the Abu Sayyaf, humawa ka lang ng baril, okay na. Ha? Nagkape na daw sila earlier pa. So, alam na natin pagdating natin doon. So, yung mga community, yun ang yun ang pag-usapan natin kung ano yung mga needs. Yung school, pupuntahan natin and then we will visit yung sa mga residents nila. Anyway, maliit lang man talaga ang Bilatan Island. This place is very close to the border between Malaysia and the Philippines. So, yung mga problema dito, ito po ay politically problems. Because one problem is human trafficking. Because once an area is very close to the other country, so 100% human trafficking is there. Mga bata, halika. Yung mga bata, halika dito. Ang gifts nila kanyo. Sige raw, Okay lang. Saan yung mga bata ito? Super, ma'am. Pag makakita silang ng military, magtago na yung iba kasi ito na naman. Papatayin na naman tayo nito. Yung sa mga conflicted areas, alam ko naman talaga na hindi basta-basta yun makamit mo yung kapayapaan. Hindi yun basta-basta eh. You really work on it talaga. Tunggu na sa asibuto, tao maginang lansa. Kanaya na pa, bimbo ko maginang kumpit lusab, ma ko niya jarlin ako kay school masigiya. Ito nang ano na ba? Pusaka kami yan, hinang kami tayo, hinang kumpit na sidya. Masih ko anak ninday ko maginang lansa mbo ko sampai mak ko na sampai ako na daily yan nang usaha na ko sampai itu yan ano na ba yan wala sa to nang usaha maginang lansa tinaan ya pag pindah sa lansa di kayo pangkatis di kayo. Kan sabi kuhinang yan ay paling janti tongan paling pagon toongan malano na tonganongan yan tapos binangan ko may janti yan lansanan malansahayanan. Bido-do senang ditulak Sabah na magpe kami may usah usab na hap usab mere na so tugol tili na mba na ano mba na tasod na mba na magpe kami
mga niya ano busayap na sanang kay mag-usa magpepito kami ni Saba mito sanang pagkakan luhi mayan dagangan na mito hagaan kana ekang usaha pe Bahaya ay nang kami na may anak ina mag-pisina magkakaaga magkudo kayo na ni pabilian magkudo batu Tabatay nang kami na sa susar sa atay ko ngayon mapuhan na pintahin ng supaya mura katis ya ang tinang kami. Tabak. Oh, ayo. Kan, no? Tabak na. Ini. Tinggal ya. Oh iya, that one, that small boy. Ang kinakain ng sigal. Why? Oh, ini kan belum buka. Tabak ba? Okay, bayangan na. Okay. Asus, sana kami, nangis na kami. Pasal halam na tanda ya anak. Bay tabak pa ina anak, tabak pa mbog na asan na kami sa limbal na aniya kinasusahan. Alam na niya pamiha kami kaluman kami umbal lang kami alaan man nito pasal iya nakatanaman kami pasal dalu aru ania kaluman maka halam he Kaya nagbaka sakali kami mag-backdoor sana kung makalusot. Kasi wala na po kaming pera doon sa amin. Mahal kasi ang bilihin sa pagkain. Mahirap sa pagkain pagka walang trabaho. Kung desidido talaga kayo pupunta ng Malaysia, ayusin nyo lang yung mga papel ninyo. Yung mga documents na kakailanganin, kasi ito din yung hahanapin doon. At saka pagkapagtrabaho ka ng maayos, masahuran ng maayos. Kasi ito pag doon na kayo sa Malaysia, yun ang tawag na hinuli, yun ang huli. So, painaasahan po namin sa borders ng
Pilipinas at Malaysia na magkakaroon po ng proper coordination at saka proper training at saka contact para po kung may mga dadaan na illegal o human trafficking na madali po nating mahuli. Kehidupan di Sibutu ini kalau cari usaha macam apa, kami ikut kereta, kami pergi jembatan, macam ada pesinjel, kami angkat barang, apa kami antar orang pergi pergi talisai, nunukan, beberapa lah dorang kasih kami terima saja. Ya memang susah lah, karena uangnya tidak banyak, bukan macam di Sabah banyak. Saya lahir di Filipina, saya dibesarkan di Sabah, Malaysia. Orang tua saya bercerai, terus itu orang tua saya bawa saya pergi Sabah. Saya punya mama bawa saya pergi Sabah. Di situlah saya membesar di Sabah. Aku masuk dari Sabah ikut illegal Begdoya. Aku dari Bungo pergi Lat Datu, Pelda, Sungai Bilis. Di situ saya masuk. Saya tengok ini gambar saya punya kawan, apalagi pun lama saya tidak balik Sabah. Ya, saya rindu sudah dengan dorang. Ini masakan Sabah, Malaysia. Apalagi banyak orang makan yang mie goreng ayam ini. Banyak orang makan. Apa? Kehidupan bagus. Bukan macam di Filipina ini, bukan macam di Sabah. Apalagi di Sabah itu yang penting ada pengalaman, pandai kau masak, pandai kau macam buat rumah. Cuma pandai mekanik, diterima aku di sana, lagi pun di sana gaji tinggi, bah. Aku bantu orang tua aku cari kerja, cari makan. Sebab saya tiada bapak, sudah satu-satunya mama saya yang saya kasih hidup. Aku balik juga di Sabah, aku ikut speedboat. Juga kalau harap-harap aku cap tiada halangan jadi laut. Halo? Halo? Bila aku balik? Lama lagi, nantilah aku balik. Aku beritahu juga kamu kok. Aku beritahu juga kamu kalau aku balik. Nanti kau bawakan aku ke Keropok ya? Iya, nanti aku bawakan ke Keropok. Dan Cianjur? Iya. Pas saya rasa-rasa apa macam saya bingung juga pula sebab saya rasakan saya orang Filipina juga. Karena kehidupan saya ada di Sabah, orang tua saya ada di Sabah, adik-adik beradik saya ada di Sabah. Terpaksa saya pergi Sabah juga lah. Ako po ay isang produkto ng mixed blood of Esama people and Tausug people. The province of Sulu and the Tausug people
since immemorial used to be the seat of the Sultanate government. Ito wala pa. Meron na. Wala na. Bibi pa. Ang plakang ito ay simbolo na kami po ay kabilang sa royal family of Sultan of Sulu. Nararapat lang po siguro na bangkin muli ng Sultanate of Sulu. We have the right to claim back the land of our forefathers. Nangyayari na lang po na nakikita namin sa mga news na wala na po sila. Nagkagulo na. Siyempre, nalulungkot din kami. Lolo ko yun eh. So, nakita ko na lang, lumalabas sa TV, doon na sila inilibing. Pupunta po tayo ngayon sa Bosay Falls para makita yung where nandoon po yung Sulu Hornbill. Panglima Sugala is small municipality. Pero nakikita namin po ang kagandahan ng aming bayan na pwede namin ipagmalaki. Una-una po yung Sulu Hornbill namin na nakikita lang dito sa bayan ng Panglima Sugala na hindi nakikita sa ibang lugar sa Pilipinas. Being a tourism officer po ng Panglima Sugala, not only to promote the beauty of our locality, but we promote also feast in our hometown to change the stigma of the mindset of the people. Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar.
Ang nangyari po, after kumuha sila ng litrato ng Hornbill, pumunta naman sila sa ibang lugar. So unfortunately, pupunta nila ng ibang lugar, na-abduct po sila, na-kidnap po sila. So they brought to Sulu Archipelago by the bandits for ransom. Ang gusto namin mangyari po as of this moment na sana kung sakali-sakali man na mayroon pupunta dito sa aming lugar, dapat makipag-ugnayan po to avoid na nangyari at the fast. Pwedeng ulitin mo yung sinabi mo na nandito lang tayo sa... So nandito na po tayo sa lugar kung saan makikita natin yung pugad ng Solar Hornbill, which is the South Sea. Parang po, dito na po tayo mismo sa lugar kung saan nandito ang pugad ng Solar Hornbill. Borderline ito from the other country, the Malaysia. Hindi na talaga, far-flung areas na talaga siya. So ito talaga ang tinatarget din namin para makatulong kami sa mga tao. Pero tinatanong na namin kung ano yung mga sakit-sakit ngayon sa mga bata. Yung mga bata ba? Ano ba yung nila? Yung meron ba kayo may skin disease? Skin disease, karamihan. Okay. Mga hinglaw-hinglaw yun. Hinglang-hilaw. Usually, hinglaw at saka yung sipon. No? Ubo. Ubo. Adira isab. Okay ra. Basta skin disease tood. Marami. Kasi sa tubig yan. So, yung natin is, yung mga katul-katul yadto, no? Katul-katul, mga piskat, yung sa mata, at saka yung mga ubo. Lalo na ngayon mainit. So, ibabalikan namin kayo dito para sa ating medical mission soon kasi kilala sa kami ni Kapitan. Ha? Pa-schedule lang natin para lang namin inaalam. Ha? We will visit the area and then yung mga tao pupunta doon. So yun. So we will have a check na okay. So sila ang doctor ang mag-diagnose and then ilista lang namin yung gamot and we will back. Kung ano man yung mga needs nila, dinadala na namin. Pinaabot ko sa self ko lang is nakasama ko yung mga military is yun bang okay, ganito kami. Pumunta kami dito, hindi makipaglaban, makipag-away sa inyo, kundi to bring love and peace para sa inyo. Yung mga politician, hindi yan basta-basta pumunta doon sa mga lugar na yun. Yung napuntahan namin, hindi yan napuntahan ng mga politician. So kami lang ng mga volunteer, Marines, kami ang meron talaga kaming yung big na chance talaga na para makipag-communicate kami doon sa mga tao niyan. Bakit dapat pa ganito sila? Lawin mo peso sa mga Paris. Kami pumunta dito kasi medyo yung daanan matirik, tsaka terrain siya, tapos parang pero kung magtitiyaga tayo, mangyayari na makapunta tayo as of today, dito po tayo. Kailangan ng full energy
dala tayo ng tubig, tsaka yung makakain. Kasi napakalawak po hanggang doon sa baba, papunta rito sa taas. So it takes an hour bago tayo makarating. So now po, dito tayo sa lugar wherein nakikita natin yung pugad ng Solornville. Pero unfortunately, wala po siya dito. Maybe lumipad siya sa ibang lugar para maghanap ng pagkain. So hintay-hintay lang natin po. Mamaya-maya baka magpakita yon. Pero it take time na bumalik siya sa pugad niya. So very exciting po kami kasi sa buong buhay namin, hindi po pa namin nakikita itong klaseng ibon na very rare. Na only in Panglimasugala throughout Philippines nakikita. Ang Tarawakan. Masaya po kahit na nasa border kami ng iba kasi ang feeling ng ng lugar na to po. Napakasaya, peaceful, makikita natin iba't ibang kultura. Kasi sa akin po parang isang paraiso po. Kumpleto yung buhay mo o pang probinsya dahil sa peaceful interaction between and among people sa aming bayan. So siguro po dito na ako lumaki, dito na ako nagtrabaho, dito na nakapag-asawa. Siguro po dito na rin ako mamamatay. Ang nagugat po yung namin, culture and tradition based on Islam po. Nakikita din naman po sa ibang lugar, katulad ng Malaysia, parang wala naman pinagkaiba. Nakikita namin po din sa ibang lugar like Luzon or Visayas, a little bit more lang. Pero okay naman po. Parang flexible naman po kami kung saan lugar na basta what we want is to preserve peace. Kasi ang tao kasi pag ang iniisip mo lang talaga, hanggang dito lang, so hindi ka talaga pupunta sa area na yon. Pero for me kasi, even if my own life, para doon sa mga tao na yon, willing naman ako kasi I'm very much prepared na mawala for the sake sa kanila.